Pwede na ba kayo? Yes! Okay, so tayo po tayong lahat. 1,000,000! 2,000,000! 3,000,000! At milyong-milyon palakpak para sa ating international printer. Mr. Good morning! Kamusta po kayo? Ayan, grabe. Excited na ba? Excited na matuto? Anong grupo kayo? Saan grupo kayo? Hatspi, Hatspi. O, anong grupo ba? Yung iba? UDT. Falcons. Oo. Nasaan si tatay mo? Sino pa? Anong grupo pa? Wala na. O yun. So again, good morning po sa inyong lahat. I'm Christian Enrile. Malamang kilala nyo na ako eh. Parang ilang beses, parang nakita ko na rin kayo eh. Kilala nyo na po ba ako? Ayun, so hindi ko na kailangan magpakilala, pero ang topic natin ngayon is Alliance Success Achievement Program or yung tinatawag na ASAP training. May mga basic trainings po kasi tayo dito na as a distributor, hindi siya required, pero parang sort of required na rin kung gusto mo talaga magbago buhay mo na malaman to, makabisado mo, at kaya mo i-discuss to sa mga future na mga prospects mo. Hindi to basta-basta a-attend ka dyan, tapos makikinig ka. Okay yun, pero mas maganda na bukod sa nakikinig ka, inaaral mo na rin ng mga kabisado to para darating ang time, ikaw na magdi-discuss mismo sa mga kagrupo ninyo. Okay po ba yun? So we have 5 basic trainings. Meron tayong LCOP, meron tayong NDO. NDO discusses the hows and the whys of the business. Meron din tayong
Ayan, we are being, ayan, so meron dito, no? Wala pong sound. Meron na sound? Meron na. Okay na, okay na. Eh, wala akong sound kanina eh. Yan, so, ayan na, ayan na. O yun, so, again, may sound na. So, sasabihin ko po, we are being streamed live today sa ating Facebook page. Gusto ko lang batiin yung mga, like itong si Mark Aquino is watching from Malabon City. Ayan, malapit lang sa atin yan. Si Gabriel Ogmuba is an African. So, good morning, my brother. But anyway, going back to my topic. Before tayo maging magaling, before tayo magkaroon ng maraming downlines, make sure na magaling na kayo. At gets yung may ibig sabihin. Kasi darating ang time na pagka nagkaroon pa ng matigas ang ulo. Ngayon, kung hindi ka marunong mag-build sa mga tao matigas ang ulo, mahihirapan ka. Magkakaroon ka ng downlines na tamad. Magkakaroon ka ng downlines na babaero. Lahat na lang na makasama ng mga babae sa grupo mo, nililigawan. Diba? Magkakaroon kayo ng ganyan, maniwala kayo. Ano pa? Ano pa? Magkakaroon kayo ng downline na mahilig mangutang. Ngayon, kung hindi ka magaling na upline at hindi mo alam paano i-manage yung mga ganung ugali, mahihirapan ka magpalaki ng network. Tandaan nyo, sino dito gusto kumita ng kalahating milyon piso ng buwan? Tandaan nyo to mga kaibigan. Bago kayo kumita ng ganun kalaking pera, you need to understand na kailangan marami munang tao sa ilalim nyo. Don't expect na, uy, kalahating milyon, gusto ko yan, pero walang tao sa ilalim nyo. Hindi mangyayari yun. So bago kayo magkaroon ng kalahating milyon o 1 milyon piso sa isang buwan na kinikita, kailangan nyo maintindihan na kailangan libo-libong tao sa ilalim mo. Kaya nga ang tanong, ready na ba kayo at prepared na ba yung utak nyo na mag-handle ng ganung karaming tao pagka kayo binigyan ng ganung karaming downlines ngayon? Pwede mo bang sabihin na, uy, kailangan ko lang na 1,000, kayang-kaya ko i-manage yan? Hindi. Alam mo kung bakit? Yung God natin is a fair God. Kaya wala ka pa 1,000 downline sa ilalim mo, alam niya kasi na hindi mo pa deserve. Pero pag alam niyang deserve mo na, ibibigay niya na yung tamang yung agila para sa'yo. Ibibigay niya na yung agila para i-manage mo na lang yun at palakihin at palaguin. Bakit? Marunong ka na magpalaki ng grupo eh. Hindi niya ibibigay ang agila sa'yo kung alam niyang hindi ka pa handa at hindi mo pa deserve. So, ang pinakaunang gagawin mo dito is to make sure na deserve mo na mabigyan ng maraming tao sa ilalim mo. How? Umattend ka ng napakaraming trainings. Sabi nga, di ba? Training is the backbone in building your network. Sabay-sabay nga nating basahin. Training is the backbone in building your network. Parang teacher lang eh. Ano yan mga kaibigan? Backbone. Sabihin nyo nga po, backbone. Sa isang human body, may backbone na tinatawag. Kung bakit tayo nakakatayo, it's because of the backbone. Without the backbone, kahit na sobrang laki ng katawan mo, kahit na mga muscles mo, parang kay Arnold Schwarzenegger, kung walang backbone ng katawan mo, hindi ka makakatayo. Kahit na gaano kalaki ang muscle mo. Ang magpapatayo sa isang tao is the backbone. Same thing with network marketing. Gusto mong tumayo ang network mo, kailangan may backbone ng network mo. Ano yun? Dapat tad-tad ng training ang mga tao sa ilalim mo. Dapat ikaw mismo, tad-tad ng training. Kasi yan ang magpapatayo sa network mo. Tandaan nyo to. There's a very big difference between a big network and a stable network. Pwede ka magkaroon ng malaking network, pero pag yan hindi stable, anytime soon, mawawala lahat yan. Marami po ba kayong kilalang ganon? Ang laki ng grupo one time, the next day, the next week, the next month, wala ng grupo. Bakit? Malaki lang kasi ang grupo. Pero the question is, malaki ba yon pero stable or hindi stable? Hindi stable yun. Bakit? Malamang siya lang ang magaling. Pero hindi niya na-duplicate yung mga downline sa ilalim, hindi naging magaling. Bakit? Hindi umaten ng training. Pero kung in-instill nyo sa utak ng mga downlines nyo yung importance ng training, yung network nyo magkakaroon ng backbone yan. Makakatayo mag-isa yan. Bakit? Kasi they know the importance of training.
kailangan nilang pagalingin ang sarili nyo. Example. Bigyan ko example. Sabihin nyo nga po, value. Gaano ka-importante ang value? Ganito yan. Sa isang corporation, hindi network marketing, sa isang kumpanya, merong mga empleyado na rank and file position. Merong mga empleyado na manager. May mga empleyado na vice presidents. Tanong, sino ang pinakamalaking sweldo? Vice presidents. Sino ang pinakamalaking sweldo? Vice presidents. Ngayon, kung ako yung may-ari ng kumpanya, anong sa tingin mo kaya kong i-afford? Mawala yung mga siguro 5 empleyado ko na rank and file o mawala yung vice president ko? Yung 5. Bakit? Kasi yung vice president, yun yung pinakamalaking kinikita. At merong reason kung ba't malaking kinikita nun. Kasi napaka-valuable ng vice president ko sa kumpanya ko. Na pag yun nawala, malaki magiging problema ko sa company ko. Why? Kasi napaka-valuable nun. Napakagaling ng taong yun. So, ganito yun. Mabibigyan ka ng malaking income sa marketplace kung mataas ang value mo. Hindi lang po pang AIM Global yan. Kahit sa employment. Kung ba't may mga rank and file, may manager, may vice president, kung bakit ang laki ng kinikita ng vice president. Kasi yung vice president is very valuable sa company. Maliwanag po ba yun? Sa network marketing, AIM Global, merong hindi kumikita, pero merong mga kumikitang sobrang laki. Merong Albert Jasma, merong Pearl Hong, merong Lance Posadas, na ang laki ng mga kinikita ni Aya Sarmiento. Kahapon, guest lang namin, magjowa, di ba? Si Bong Singko, tsaka si Ana Rose Argawanon. Si Bong Singko, nag-average ng 500,000. Yung girlfriend niya, nag-average 1 million every month. Nakuha niyo ibig sabihin? Sa tingin niyo, bakit ang laki ng kinikita nila? Kasi ang value nila sa marketplace, napakataas. Alam na nila kung paano kumita. Alam na nila kung paano mag-manage ng tao. It's the same thing dito sa ating negosyo. Gusto niyo po ba kumita na malaki? Yes. Parang walang energy Gusto niyo po ba kumita na malaki? Yes. Ayan, di ba? Kung gusto niyo kumita na malaki, pinaka number 1 na gagawin niyo is to increase your value sa marketplace ng AIM Global Group of Companies. Paano mo mapapataas yung value mo? E di umattend ka ng training. Yung tipong pagka tinanong ka, i-explain mo ang C24/7, alam mo ang sagot. Yung tipong pagka tinanong ka, ano yung mga divisions ng AIM Global Group of Companies, explain mo each, alam mo yung sagot. By that way, tumataas ang value mo. Nag-aaral ka, nagbabasa ka ng mga libro about closing the deals. Nagiging magaling ka, na-increase mo yung value mo. At pag na-increase mo yung value mo, malaki ang chance na kumita ka ng malaki. Wala akong nakitang isang tao na kumita na malaki na walang value. Sa NBA na lang, merong mga kumikita ng isang katutak, ang laki-laki, Stephen Curry, the late Kobe Bryant, Luka Doncic, ang laki ng kinikita nun. Kumbaga parang $200,000 every game. Alam niyo po ba kung magkano $200,000? Isang game. Kung injured siya, hindi siya makalaro, ganun pa rin ang ibabayad. Magkano yung ganon? 2.5 million? 25 million? 25 million. Isang araw. Pesos. Pero merong mga basketball players na hindi kumikita ng ganong kalaki. Alam niyo yung pinagkaiba? Yung isa, ang laki ng kinikreate na value, ang laki ng kinikreate na pera sa team. Pero yung isa hindi kilala. Bakit mo babayaran na isang taong walang value compared sa isang tao na napakagaling? Na alam mo, magbibring ng championship sa team nila at magbibring ng malaking market sa team nila. Again, ulitin ko, if you want to earn big money, increase your value. AIM Global, ganun din. Kung gusto mo kumita ng kalahating milyon, tignan mo yung mga kumikita ng kalahating milyon. Dapat, kasing galing mo yung mga yun. Kung paano magsalita, kung paano mag-online or mag-offline, kung paano gumawa ng script, paano mag-manage ng tao. Gusto mo kumita ng ganun kalaki, dapat ganun ka rin kagaling. At yun ang dapat na goal nyo sa negosyong ito. Hindi lang basta recruit. Lahat naman kaya mag-recruit Lahat naman kaya magbenta. Pero hindi kayang gawin ang lahat is yung magsakripisyo at magbigay ng napakaraming oras para maging magaling as a network marketer.
Nakuha niyo ibig sabihin? Because this is the backbone in building your network. Napaka-importante training. Huwag kayong bumapayag na hindi ka marunong magsalita sa harap ng maraming tao, pero yung iba kayang gawin. So alam mo na ang kulang. Alam mo na ang kulang kung ba't hindi ka pa kumikita ng malaki. So ano dapat mong gawin? Eh di dapat maging ganun ka rin kagaling. Tandaan mo, ikaw ang gagawa ng sarili mong success sa negosyong ito, hindi yung upline mo. They will just serve as your mentors. Sabi niyo nga po, mentors. Pero ikaw ang gagawa ng success mo dito, hindi mo dapat lahat inaasa kay upline. Pag bago ka, okay yun, iasa mo. For the next few weeks. Kasi nga nagsisimula ka pa lang eh. Inaaral mo pa lang lahat. Pero hindi yung 3 years ka na, hindi mo pa rin alam ang gagawin dito sa negosyong to. And there's a reason kung ba't hindi ka na kumikita hanggang ngayon. Why? Hindi mo pinapataas ang value mo. So if you want to earn 1 million, again, sinong gusto kumita ng 1 million? Taas ang kamay. Tignan mo yung mga kumikita ng 1 million. Tapatan mo. Kung gaano sila kagaling, make sure na dapat ganun ka rin kagaling. Nakuha niyo ibig sabihin? Are you learning? Sabi nga dito, training helps you build your confidence. Sabi niyo, confidence. Again, ulitin ko, wala akong nakitang yumaman sa anumang aspeto ng buhay na mahiyain. Lahat yan makakapalang muka. Again, when I say makapal ng muka, in a good way. Hindi yung makapal ang muka na kahit na sino na lang uutangan. Hindi ganun na ibig sabihin ng makapal ang muka. Pag sinabi ko makapal ang muka, hindi marunong matakot. Especially pag ang pinag-uusapan, pagbabago ng buhay. Sino dito hanggang ngayon, mahiyain? Taas ang kamay. Mahiyain, di ba? Sino dito yung hirap na hirap magsalita in front of many people? Yung halimbawa, tawagin ko kayo. Halika kayo dito, kayo mag-ASAP training. Yung hindi kayang gawin, taas ang kamay. Hindi kayang gawin, di ba? Pero halimbawa, tanong ko sa inyo, kabisado nyo yung ASAP training. Yung kahit na hindi na kayo mag-PowerPoint, kabisado nyo. Sa tingin nyo, mas may increase yung confidence yun na magsalita sa harap ng maraming tao. Bakit? Kasi it helps you build your confidence kung alam mo yung sinasabi mo. Bakit kayo natatakot magsalita sa harap? Simple lang. Hindi nyo kasi alam yung sasabihin ninyo. Bakit? Kasi di kayo nagtitraining. Ganun lang yun. Papuntahin ko isa dito. Discuss mo si 24/7. Kung alam mo yun, tataas ka pa ng kamay. Ako na lang. Tama? Pero kung hindi mo alam, hindi ka makikipag-eye contact doon sa speaker. Gaganon yan, no? Para hindi ka matawag. Tama? Bakit? Hindi ka confident eh. Ganun palang ganda ng network marketing. Kasi pag ikaw ma-attend ng training, it will help you build your confidence. At tandaan nyo to, pag ikaw nag-prospect, hindi naman robot ng kausap nyo. Ang kausap nyo tao rin. Titignan ka niyan from head to toe kung kapani-paniwala ka. Pag nag-discuss ka, pagka in-offer may negosyo, titignan ka niyan. Kapani-paniwala ba to? Mas lalo pag ang kausap nyo stranger, titignan ka muna niyan. Alam mga Pilipino, judgmental eh. Karamihan, di ba? Titignan ka muna niyan. Suot nito, sabi niya, payaman, tignan mo yung suot. Nakuha yung ibig sabihin? Why? Kung confident ka sa negosyo mo, mas madaling makainganyo ng prospects. Mas madaling mapaniwala mo ang prospects sa ino-offer mong negosyo. Kasi confident ka eh. You speak, you act, you talk, and you stand like a businessman. Na parang alam na alam mo yung negosyo mo. Kasi umatan ka ng training. Pero kung halimbawa ngayon, bago ka pa lang, tapos, meron po akong, ito, flyer. Di ba? May bibigay ka bang ganun? Malabong makinig sa iyan. Hindi mo nga alam yung sinasabi mo, tapos sasabihin mo, payaman, di ba? Power tayo, payaman. Gusto mo bang yumaman? Yung mga ganun, di ba? Hindi ka confident sa sinasabi mo simply because hindi mo binibigyan ng importansya ang tinatawag na training. Gusto mo maging magaling? You want to speak like Mr. June Espinosa, Arnel Limpin, yung mga top earners natin dito, ba't kayo nakikinig sa kanila pag nagsasalita sila? Nandito ba kayo last Thursday? Lahat kayo nandito? Nakita niyo nagsalita si Ana Rose, si Bong, si Aya Sarmiento, si John V. San Juan? They have something in common. Hindi sila nahihiya. Confident sila. Na pag halimbawa ako first timer, mapapa-oo ako sa kanila. Pero kung ikaw, hindi ka umata ng training at hindi mo alam yung sinasabi mo, especially pag binibentahan mo ng produkto, natatakot ka na baka magtanong to, hindi ko alam yung sasagot ko. Doon pa lang, makikita niya na hindi ka na confident. That's why it's important
na makabisado mo lahat, everything about our business. Alright? So, attend ka ng training. Sabi mo sa katabi mo, umattend ka ng training. Yan. Eto pa. Ang training daw po will serve as your foundation. Sabi niyo nga po, foundation. May nakita po ba kayo ng isang gusali? Isang building, napakataas, pero ang foundation napakababaw. Hanginin lang yon, tumba yun. Hindi nga yun makakatayo eh. Hindi niya maibibuild ang isang napakataas na building kung hindi malalim ang foundation. Network marketing, ganun din. Gusto niyo po ba magkaroon ng malaking network? Kasi kung maliit ang network niyo, maliit ang kita rin. So, kung gusto niyo kumita na malaki, dapat malaki ang network. Gusto niyo ba magkaroon ng malaking network? Kung gusto niyo magkaroon ng malaking network, siguraduhin niyo muna na malalim ang foundation niyo. Ano yung foundation na tinatawag? Yung trainings. Lahat alam mo. Pag tinanong ko ni upline, ganda talaga ng negosyo eh. Talagang power na power ako eh. Kaya lang yung boyfriend ko, negative na negative, pinagpipili ako about AIM Global o siya o AIM Global. Kung pinili ko AIM Global, maghiwalay na lang daw kami. Kung hindi ikaw well-equipped, kung hindi ka well-trained, ano sabihin mo? Hiwalayan mo na yan. Diba? Hiwalayan mo na yan. Ngayon pa nga lang, hindi na naniniwala sa'yo eh. Paano pa kaya pag nagkatuluyan kayo? Mali yung mga advice mo. Upline, ganda talaga ng trabaho, ang ganda talaga ng AIM Global, kaya na yung trabaho ko hanggang alas 5. Pagdating ko sa office, wala na. Hindi ko na maabutan. Gusto kong gawin, kaya hindi ko alam. Mag-resign ka na! Tama, mali. Hindi mo alam yung sasabihin mo simply because wala kang foundation sa negosyo natin. Wala kang foundation about leadership. Wala kang foundation about paano mag-manage ng maraming tao or mag-manage ng mga downlines mo. Kasi ang inatupag mo lang, 100% prospecting and selling. Pinakamahirap na gagawin mo yung maging napakagaling na networker. Pinakamahirap na gagawin mo maging leader. Kasi magsisimula ka mag-isa. Pero darating ang time, magkakaroon ka ng maraming tao sa ilalim mo. You have to make sure na lahat ng mga yon nagtitiwala sa'yo pag nagsalita ka. You have to make sure na pag nagsalita ka, may respeto sila sa'yo. At hindi sila nagsasalita behind your backs. Yes, upline! Alam mo naman, ang galing-galing ni upline. Yes lang tayo, pero hindi naman ay marunong. Huwag natin puntahan yan. Maraming ganun. Bakit? Kasi hindi ka kapanipaniwala na upline. Mga kaibigan, you need to have a very, very deep foundation if you want to succeed in this business. Bigyan nyo ng oras ang learning. Sabihin nyo nga po, learning. Bigyan nyo ng napakaraming oras ang pagalingin nyo ang sarili nyo at ma-develop nyo yung sarili nyo. Tandaan nyo, huwag kayong matakot. Pag kayo nagsisimula pa lang, hindi ko kaya maging ganyan. Lahat po ng yumaman dito, ganyan din po ang sinabi nung umpisa. Pero, sila po ang willing matuto. Willing na, tuturuan mo ba ako maging ganyan? Sige, willing ako. Pero kung ang umpisa pa lang, sarado na isip mo na magiging kasing galing mo yung mga uplines mo, walang mangyayari talaga sa'yo. Again, foundation dapat napakalalim. Nakakita na po ba kayo ng ginagawang building? Yung nagsisimula pa lang, nagbibuild pa lang ng napakalalim na foundation. Nakakita na kayo ng ganun. Ganito sa network marketing kung ba't maraming hindi nagsasucceed. Karamihan ng mga distributors, ang tinitingnan sa mga uplines, yung end result. Walang masama dun. Dapat ma-inspire kayo. Halimbawa, si Pearl Hong, nakakotse, naka-Lamborghini, nakaka-inspire. Tama? May bagong video nga yun eh. Hinihila niya, kala mo, alaga niya, yung pala, Lamborghini niya. Nakita niyo na ba yun? Nakaka-inspire. Albert Jasma, kaka-release lang yung video niya ng house tour. Nang galing lahat sa AIM Global Group of Companies yun. Nakaka-inspire. Pero kung ikaw, gusto mong maging katulad nila, huwag mo tignan yung end result. Ang tignan mo, yung proseso, yung journey nila. Kung ano mga pinagdaanan nila before sila maging ganun. Kasi kung gusto mo maging katulad nila, huwag ka dun kaagad sa end result. Mas mag-focus ka dun sa proseso. Unfortunately, ganito kasi yan. Nakakita na kayo na nagbe-build ng isang malaking gusali na ginagawa pa lang yung foundation. Pero napapansin nyo, di ba may nakabakod? Hindi nyo makikita kung gaano kalalim yung foundation. Bakit? May nakabakod eh. Tama po ba?
Ganon din sa negosyo natin. Ang nakikita mo lang end result, pero hindi mo nakikita yung pinagdaanan nila. Kung gusto mo makita, ang gagawin mo, alamin mo, magtanong ka. Kasi hindi naman sila, uy, gusto mo malaman yung proseso kung paano ko yumaman. Wala namang ganun eh. Kaya pagka may mga talks ng mga top earners, you have to make sure na nandudun ka. Bakit? Doon nila ikikwento yung mga struggles nila eh. Yung mga pinagdaanan nila, yung mga sakripisyo nila. Natututo po ba kayo? Ayan, yan. So again, kailangan nyo palalimin ng foundation nyo. Yun ang gusto kong sabihin. Pagalingin nyo yung sarili nyo, increase nyo yung value nyo. Alright? Ano pa? The importance of training, it helps you develop 100% belief in the system. Sabi nyo nga po, belief. Mahirap mag-succeed sa negosyo kung wala kang tiwala sa kumpanya. Yung tipo nagdududa ka na, tatagal pa kaya yan? Kung gano'n ka mag-isip, naku, sinasayang mo lang ang oras mo dito, mag-quit ka na. Pero ito tandaan nyo, pag kayo attend ng training, yung duda mo, magiging 100% na paniniwala na yan. Kung nagdududa ka, umattend ka na training. Darating ang time, yung belief mo, 100% yan. Hindi ka na magdududa. May duda ka sa upline mo, umattend ka na training. 100% maniniwala ka sa upline mo. Wala kang tiwala sa produkto, umattend ka sa product presentation ni Doc Butch every week. Maniwala ka sa akin, bibilib ka sa produkto ng AIM Global. Because if you keep on attend training, it will help you develop 100% belief in the system. Tignan mo nga yung katabi mo. Naniniwala ba yan na yayaman siya 100%? Naniniwala ka ba? Naniniwala ba yan? Yung isa ayaw eh. Ayaw maniwala eh. Parang gumagano po. Okay. Next. Training enables you to develop good learning and listening attitude. Pag magsisimula ka sa negosyong ito ang pinakaunang dapat na ma-acquire mo na ugali at character. Kasi kung wala ka nito, wala kang matututunan. Especially, naging ang dami na nangyari dito. Pag ikaw may natapos na maganda sa labas, halimbawa, professional ka sa labas, somehow, yung mga taong yun, medyo mataas ang tingin nila sa sarili nila. Tama? Especially kung nag-invite sa kanila, walang natapos. Ang tingin nila sa sarili nila, mas magaling sila. Well, totoo yun sa labas. Pero when it comes to AIM Global Group of Companies, mas nauna yun, mas magaling sa'yo yun. So, hindi mo maa-absorb lahat ng kailangan mong matutunan if you do not have this. At kung ang tingin mo sa sarili mo, napakagaling mo at hindi mo na kailangan gawin to. Hindi mo na kailangan umattend. So, napaka-importante. Why we always encourage you to attend these kinds of trainings is because kung bago ka, kailangan mo maintindihan na bago ka matuto, kailangan meron ka munang good learning and listening attitude. Be humble. Mag-humble down ka. Kung ano man yung profession mo sa labas, we respect that. Kung doktor ka, pag may sakit ako, magpapagamot ako sa'yo. Kung architect ka, gusto magpagawa ng bahay, magko-consult ako sa'yo. Pero when it comes to AIM Global Group of Companies, makinig ka. Mag-humble down ka. Kasi ang mga tunay na leaders, hindi po mayayabang yung mga yan. Ang mga tunay na leaders, hindi po hambog yung mga yan. Yan po yung mga taong napakalaki ng humility sa katawan. Na alam nila, there's so much more for me to learn. Hindi sila naniniwala sa sarili nila na sobrang galing na nila. Kasi alam nila, every day is a learning process. Alam nila na may mas magaling sa akin. Alam ko na kaya ko pang mag-grow, kaya ko pang mag-improve. Dapat ganun ang inyong mindset. Again, hindi nyo malalaman yun kung hindi kayo ma-attend ng training. Naintindihan nyo? So, good learning and listening attitude, mag-humble down kayo. Sabi mo sa katabi mo, mag-humble down ka. Kasi meron ganito eh. Ewan ko kung naka-encounter na kayo. Distributor, napaka-humble, di ba? May good learning and listening attitude. Naging silver executive, medyo tumaas ang tingin sa sarili, di ba? Na-promote, gold executive. Ganun na, di ba? Naging global ambassador. Naging millionaire circle pa.
Hindi na yan makikipag-usap minsan. Upline, baka pwedeng pakausap. Mamaya na. Busy ako eh. Upline, pa-picture naman. Mamaya na. Di ba may mga ganun eh? Bakit? Dati, sila pa mismo yung nakikiusap. Upline, apps, pa-picture naman. Pero ngayon, hindi na magpapakita yan. Di ba? Pagka maraming tao, hindi yan pupunta kasi ayaw nyo makipag-usap. Kasi waste of time. Maraming ganun. Kaya ngayon, wala na yung mga yun eh. Bakit? Wala na to. Pero tandaan nyo po, maraming mga taong ganun. Naalala nyo pa, or na-experience ito, yung pag wala kayong pera, hindi kayo pinapansin ng mga kamag-anak nyo. Ay, yes, kagad. Yes! Yung ang tingin nila sa'yo, parang hindi ka nag-i-exist. Bakit? Kasi wala kang pakinabang sa kanila. Di ba? Pero tignan nyo, pag yumaman kayo, mag-iibang trato niyan. Yung tipong pag pumunta ka sa bahay nila, uy, halika dito, alam mo, kumuwapo ka. Yung mga gumaganon, di ba? O-offeran ka nila ng mga hindi mo hinihingi. Kape, gusto mo? Hindi ka naman humihingi ng kape. Uy, maganda niya na pagkain. Pero imagine mo kung wala kang pera. Ito na naman itong paalamunin na ito. Diba? Parang gano'n, di ba? Hindi ka kakausapin. Ibang-iba ang treatment. Tama po ba? Pag may pera ka, tingin nila sa'yo parang hari at reyna. Pero kung wala kang pera, wala ka. Hindi ka nag-i-exist. Pero tandaan niyo po ito mga kaibigan. Pag kayo, malamang ngayon wala kayo, pero the moment na kayo naging global ambassador at kumita ng maraming pera, nagkaroon ng kotse, nagkaroon ng bahay, nagkaroon ng maraming savings, nakilala ka ng mga kamag-anak mong negative na marami ng pera. Tandaan nyo to, pag nagbago ang trato nila sa'yo, you should always remain humble. Hindi dapat lumaki ang ulo ninyo. Alam niyo kung bakit? Tanungin niyo ako kung bakit. Ang treatment nila sa inyo, kaya nagbago yan, hindi naman dahil sa inyo yan eh. Dahil yan sa posisyon na hinahawakan nyo ngayon. Hindi dahil sa inyo as a person. Kaya nagbagong trato nila sa iyo dahil may pera ka. Pero anong name mo, bro? Si Joshua. Limbawa, si Joshua nagkaroon ng kotse. Nagkaroon ng 1 million a month. Nagkaroon ng bahay. Pag yan kamag-anak na negative, nakita si Joshua, kaya yan tinatrato dahil sa kotse niya, dahil sa bahay niya, dahil sa pera niya. Tanggalin mo lahat yun, ibang trato sa kanya. So tandaan niyo to, magbabago ang trato ng mga tao sa inyo, hindi dahil because of you. It's because of the position that you're holding. Kayo mga kaibigan as a person should always remain humble. Hindi mo kailangan yumabang dahil iniisip mo, kaya yan naging ganyan na trato sa akin dahil sa akin. Hindi. Dahil yan sa hawak mong posisyon, hindi dahil sa iyo. Because you will always be meant na maging humble sa lahat ng tao. So yun ang maibibigay ng training sa inyo. Na maintindihan nyo na dapat hindi kayo mabang. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mayabang. Hindi, sorry. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang yumabang. Alright? Ano ba? O, ito si Jeff Bezos. Ang CEO, may-ari ng Amazon. Sa mga pinakamayamang tao sa buong mundo. Ano sabi niya? If you don't understand the details of your business, you are going to fail. Hindi niya sinabi na, chances are, or 50% or 70%, you are going to fail. Hindi, sinabi niya, you are going to fail. Ibig sabihin niyan, 100% you are going to fail. If you do not understand the details of your business. Now, ask yourself, sigurado ba talaga na iintindihan niyo yung details ng negosyo niyo? Na pagka tinanong ko kayo about technical training, masasagot niyo? Na pag tinanong ko kayo about Max Orbis, kaya niyo sabihin? Na pagka tinanong ko kayo about Match and Glow, kaya niyo sabihin? Magkano magiging direct referral niyo pagka kayo may napa-franchise? Ilan ang binary points? Ano ang kailangan gawin para ma-enjoy mo yung mga yon? So, kailangan nyo mag-MG Pay, mag-Match and Glow Pay. O paano yung proseso? Alam nyo na ba? Mga kaibigan, perfect example of you not understanding the details of your business. Pagka tinanong kayo, iGlow 24/7, bakit ako mag-collagen? Merong mas mura dyan. Kung halimbawa, example lang, ang Matching Glow is 500. Halimbawa lang, 500. Meron nga ako nakuha, 150. Ba't ako kukuha niyan? Pare-pareho lang naman mga collagen yan. Alam ko naman kung ba't mahal yung produkto niya. Kasi nga, ginagawa niyan pang networking para may kitain yung mga distributors. Mahal yan. Dito na ako.
Ba't ko kukunin yan? Ano sasagot niyo? Again, hindi nyo alam. Why? Because you don't know, hindi ko sinasabing lahat kayo ha, because some of you don't even know the features of the product. Anong difference niyan? Pare-pareho lang ba talaga mga collagen? Hindi. Ang layo nung sa atin. Sobrang layo. Yun yung mga kailangan nyo maintindihan. Understand the details of your business at magiging madali na lang ang negosyo sa inyo. Kung bakit kayo nahihirapan mag-prospect, walang naniniwala sa iyo, do you even understand the details of your business? Alam mo ba kung paano mag-prospect? Nag-aaral ka ba paano mag-prospect? Alam mo ba kung paano kumausap ng isang estudyante, isang negosyante, isang tambay, isang empleyado? Hindi naman pare-pareho ang approach niyan. Pag nag-marketing plan ka, iba-iba ang approach niyan. Pag meron kang kausap na negosyante na marami ng pera, hindi mo na kailangan sabihin, open-minded ka ba? Hindi naman na ganun. Open-minded na yun. Negosyante na yun eh. Ang mga negosyante, hindi mo na kailangan sulatan ng papel yun. Kwentuhan lang over a cup of coffee, mapapa-oo mo yun. Bakit? Negosyante. Pero kung kausap mo, empleyado, iba yun. It requires a lot of mind setting. Bago mo pa i-present yung marketing plan, kailangan mo muna mabuksan yung isipan niya para maniwala sa'yo at makinig. Kasi kung limbawang empleyado yan, namulat nung bata pa lang na dapat mag-aral, di ba, mabuti, maghanap ng trabaho, hindi nila alam na magpapayaman sa kanila negosyo. Kasi alam nila, negosyo, kailangan malaking kapital, kaya hindi yan maniniwala. Unless, buksan mo muna yung isipan nila bago sila maniwala sa'yo. It requires a lot of mind setting. Ilang minuto, minsan oras bago may present yung marketing plan. Iba-ibang approach. And you should understand those details of your business kung gusto mo talaga mag-succeed sa negosyong ito. Hindi lang, AIM Global is not just about recruiting and selling. It's more than that. Napakalaki ng pwede mong baguhin sa sarili mo with AGG. Tandaan nyo yan. Hindi lang po basta-basta pagre-recruit at pagbebenta ang AGG. It's all about self-development. It's all about leadership. It's all about you knowing the details of your business kung gusto mo mag-succeed. Magtayo ka ng sari-sari store. Kikita ba ng milyon-milyon ang isang sari-sari store? Oo, hindi. Hindi. Magtayo ka ng sari-sari store, kapital mo 100,000, malamang kikitain ng buwan-buwan, 20 mil. Tama po ba? 20,000 na nga lang kikitain eh. Pero yung may-ari nun, kabisado lahat ng nasa tindahan niya. Alam, magkano to? Ay, ano yan? 250. Alam nila, kabisado nila. Pero ang kikitain nun, 20,000 lang. Ito pinag-uusapan natin, magbabago buhay nyo. Tapos expect mo magbabago buhay mo, hindi mo nga kaalam magkano si 24/7. Hindi mo nga alam eh. Tapos expect mo nakikita ka ng malaki dito. Hindi. Understand first the details of your business kung gusto mo magbagong buhay mo. Maliwanag po ba? Sabihin mo sa katabi mo, kabisaduhin mo ang negosyo mo. Ano pa? Attitude is more important than skills. So, ulitin ko to. Hindi ko sinasabing hindi importante ang skills. Skills ang magpapayaman sa'yo. Pero hindi mo matututunan lahat ng skills kung hindi mo muna aayusin ang attitude mo. Kaya napaka-importante na may tamang attitude ka. Kasi without the right attitude, you will never learn the skills sa AGG. Mag-humble down ka. Magkaroon ka ng good learning and listening attitude. Matuto ka. Dapat, ang tingin mo sa sarili mo, hindi ka magaling. Na ang dami mong kailangang i-improve. Kailangan mo pa matuto. I-improve mo yung value mo. Yan. So, ano pa? Attitude is more important than education. Hindi ko sinasabing hindi importante ang education. What I'm saying is, mas importante ang attitude. Kasi marami naman tayong kilala, ang gagaling sa eskwelahan dati, pero ang kinikita ngayon, napaka-konti, napakaliit. Hindi naman mayaman. Pero may nakita kayo na bagsak-bagsak sa eskwelahan, pero ngayon sobrang yaman. Again, it's because of attitude. Hindi naman because of yung degree nila. And you have to understand this if you want to succeed in life. Hindi lang sa AIM Global. Kung gusto mo maging successful balang araw, kasi malamang yung iba sa inyo, hindi naman tutuloy eh. Yung iba sa inyo, baka maging negosyante. Yung iba sa inyo, baka maging artista. Di ba? Maraming nangangarap maging sikat na artista, katulad nila Catherine Bernardo, nila Alden Richards, nila Daniel Padilla. Ang dami nangangarap sa labas, pero konti lang ang nagiging successful. Again, it has something to do with their attitude. Hindi mo alam yung sakripisyo nila. Hindi mo alam na gabi-gabing puyat yung mga yun.
ito, hindi ko sinasabing importante, pero mas importante ang attitude. Alright? Because with the right attitude and the right skills and the right mindset, yan ang magbibigay sa iyo ng success sa negosyo natin. Alright? Ano pa? Avoid acne attitude. Ano ibig sabihin ng acne? Alam ko na yan. Wala kang makikitang napaka-successful sa mundong ito na ang tingin nila sa sarili nila, alam ko na yan lahat. Tignan mo lahat ng mga mayayaman dito. Lahat yan, pag may sinabing growth, para mag-grow sila, gagastos pa yan para lang umattend dun. Gagastos pa yan para lang maging magaling sa ginagawa nila. Why? Because ang attitude nila, never nilang alam lahat. Kasi sa kanila, kailangan nila mag-grow ng mag-grow ng mag-grow. Sa negosyong ito, pwede kang kumikita ngayon, pero baka 3 years from now, kung ang attitude mo is alam ko na yan, baka yung sistema mo hindi na mag-a-apply 3 years from now. So you have to keep on growing and growing. Dapat nag-a-adapt ka, nag-a-adjust ka. Gumagaling ka every day. Okay? Ano ba? Learn the business as soon as possible. Sorry, ASAP training to. Ito yung mga sinasabi kong basic na dapat kabisado nyo. LCOP, dapat alam nyo yan. Yung tipong kahit na nakapikit ka, kaya mo i-discuss. Product demo, dapat kabisado mo rin yan. Dapat alam mo i-discuss ang product demo. Dapat marunong ka rin mag-NDO. Hindi mo naman kailangan ng PowerPoint presentation sa NDO. Kwentuhan lang ang NDO. Again, hindi ka magiging magaling mag-NDO kung hindi mo na-experience yan as a networker. So dapat, ikaw mismo marami na experience. Dapat ikaw mismo, daming beses ka na na-reject. Dapat ikaw mismo, ilang beses ka na nag-fail. Kasi hindi mo may didiscuss sa downline mo yan. Kailangan mo ma-reject, hindi naman ako na-reject. Tama? So dapat importante na kabisado niyo lahat yan. Alright? Ano pa? Steps in attaining your dreams. Kaya nga sinabing steps eh. Bakit? Kasi walang shortcut. Sabi mo nga sa katabi mo, walang shortcut. Kaya pag-uusapan natin dito, steps. Magsisimula yan, syempre, sa'yo. Mag-join ka muna. Gusto ko yumaman, pero hindi ka pa pala distributor, di ba? Maging distributor ka muna. Okay? Once na maging distributor ka, the next step is for you to have good learning and listening attitude. Mag-humble down ka. Kasi pag ikaw nag-humble down, that's the time na matututo ka. You will never learn kung wala ka nito. Kung tingin mo sa sarili mo, alam mo na lahat. Hindi ka attend ng mga trainings. So have this para matuto ka. At pag natuto ka, ano susunod na mangyayari? Matututo ka ng magturo. Magtuturo ka na sa mga downlines mo. And once you teach, syempre, makakapag-duplicate ka na. Ito na yung sinasabi ko. Hindi ka makakapag-duplicate kung ikaw mismo hindi ka naman leader. Makakapag-duplicate ka lang ng leader sa ilalim mo kung ikaw muna ang maging leader. At pag naging leader ka, nakapag-duplicate ka, ayan na makakapag-delegate ka na. Hindi na lahat ikaw ang gagawa sa organization mo. Merong iba gagawa ng ganito, yung iba gagawa ng ganyan, ikaw may mentor. Nakakapag-delegate ka. Again, hindi ka makakapag-delegate kung hindi mo sila na-duplicate. And once na makapag-delegate ka, ayan na, makakapag-multiply ka na. Dadami na yung network mo. And syempre, alam naman natin, pag lumalaki ang network, ayan na, meron ka ng network. At pagka nagkaroon ka ng network, dyan na magsisimula yung income. Dyan ka nakikita ng pera until eventually, makuha mo yung mga pangarap mo. Walang shortcut. Yung iba kasi ganito, nag-join, walang good learning and listening attitude, hindi natuto, hindi nakapagturo, hindi nakapag-duplicate, hindi nakapag-delegate. Maraming kakilala. Nakapag-multiply. Maraming kakilala. Meron ganun eh. Nakapag-multiply, nagkaroon ng network, nagkaroon ng income, pero hindi nakuha pangarap. Bakit? Panandalian lang to. Pwede siyang kumita for a few months, pero dahil walang tiwala yung mga downlines, mawawala yan, malalagasan. Until eventually, wala na siyang income at kasama na siya sa mga magki-quit. Alright? So, ito yung steps. Walang shortcut sa success. Okay? Now, bakit AGG? Bakit? Ang dami namang company sa labas. Bakit ang pipiliin nyo? AGG. Una-una sa lahat, AGG is the #1 MLM company dito sa buong Pilipinas. Palakpakan natin yan. Kumbaga, bakit ka sasama sa isang kumpanya na hindi naman #1 at wala pa napatunayan? Siyempre, gusto mo na rin magbagong buhay mo, doon ka na sa alam mong marami nang nabagong buhay.
Tama? Doon ka na sa number 1. Now, bakit AGG? Una-una sa lahat, itong mga awards na to, hindi lang pang Pilipinas, pang international po yung mga awards na yan. Hindi ko na iisa-isahin, pero yan yung mga awards na nakuha natin. Na-recognize tayo sa buong mundo because napakaganda ng ating company. Nasama pa nga tayo sa Guinness Book of World Records. Largest human smiley sa buong mundo. At hindi yan mangyayari, mga kaibigan, kung walang tao, kung walang grupo, walang distributors ang company natin. Dito pa lang sinasabi kung gaano karaming distributors ang naniniwala sa ating company. Alright? Ito yung mga events, no? By the way, this coming July 21. Attend ba kayo? Dapat lahat kayo aattend at may dala kayong tigbe-20 na tao. Bakit? Tanong niyo kung bakit. Pinadali na nga dahil sa ating Easyverse package, 5,980 na lang, di ba? Wala ka pa bang mapapa-join? 5,980 lang. Di ba makakagawa ng paraan yung mga prospect mo, 5,980? Pag yan nag-join, pwede na gawin yung negosyo. Tapos may double direct referral pa tayo. So yung 500, magiging 1,000. Can you imagine? Ganun ka-generous ang ating mga may-ari. Bakit? Gusto niya na marami kayong madala this coming July 21 kasi gusto niya na lumaki ang network ninyo. Alright, again, we also have the products, international branches. We are existing in more than 50 countries sa buong mundo. 50, mahigit. Kabubukas lang kabubukas lang mga kaibigan ang South Africa. Magkakaroon na po tayo sa New Zealand very, very soon. Magkakaroon din tayo sa Indonesia very, very soon. Mga kaibigan, ganito po yan. Bakit tayo number 1? Tanong niyo kung bakit. Dalawa po ang ginagawa ng ating company na sobrang galing at tayong pinakamagaling. Dalawang bagay. Yung dalawang bagay na yan is mag-expand at mag-innovate. Ang daming kumpanya dito sa Pilipinas, hindi magawang mag-expand kahit gustong-gusto nila. Bakit? Ilang bansa na po napuntahan ko sa Africa. At habang nandoon ako, malalaman ko may nagtayo na Filipino-owned company rin. Sabi ko sa kanila, good luck. Bakit? Hindi kasi nila alam kung gaano kahirap mag-expand. Ayan, true enough. Pagbalik ko last year, wala na po yung kumpanya na yun. Nagsarado na dun sa bansa na yun. Pero tayo mga kaibigan, mahigit 50 na bansa nag-ooperate tayo legally. We are operating legally in more than 50 countries. Why? Kasi napakagaling nating mag-expand. And number 2, sobrang galing nating mag-innovate. Katulad niyan, this year, magkakaroon tayo ng panibagong division, yung red na tinatawag. Na-i-involve na natin ang mga riders. Tapos baka very, very soon sa OVI natin, magkakaroon tayo ng panibagong produkto. Diba? Because we keep on innovating. Another innovation, yung Match and Glow natin. Tayo pinakauna sa Pilipinas, mga kaibigan, na may ice beverage na infuse ng collagen. Na habang umiinom ka, gumaganda ang kutis mo. Saan ka makakita ng ganung franchise na ice beverage ang produkto? Sa AGG lang yun, mga kaibigan. Again, it's another innovation kay Dr. Ed Cabantog. So hanggat nandito si Dr. Ed Cabantog, wala kayong dapat ikabahala because ang AIM Global will remain number 1 hanggat nandiyan ang ating may-ari. Okay? Now, a few skills na po. Malapit na tayo matapos. You need to apply the ABC rule. For 19 years, ang pinaka nagpalaki talaga sa ating company is because of the ABC rule. Sabihin nyo nga po, ABC rule. Ano yung ABC rule na yan? A is advisor, B is bridge, C is customer. Advisor is your upline. Ikaw yung bridge. Customer mo is your prospect. Now, alam ko iba sa inyo, nag-offline, yung iba sa inyo, nag-online. Meron po bang onliners dito? Ayan, dami, di ba? So, hindi porke nagawa ng mga offliners to, ibig sabihin hindi nyo na magagawa sa onliners. Pwede nyo rin magawa ito. Number one rule sa ABC rule is, ang dapat palaging bida, si upline. Never mong gagawing bida si prospect. Kahit nasabihin mong, sino ba sikat na artista ngayon?
Catherine, talagang Catherine Bernardin. Sino? Si Inab, o yan. O, sabihin na lang si Tanggol. O, di ba? Sabihin natin, ang prospect mo, si Coco Martin. Di ba? Batang Quiapo. Kahit na siya pa si Coco Martin, pagka in-apply mong ABC rule, ang bida lang si upline. Halimbawa, si upline, dating janitor, na yumaman sa negosyong ito. Nagkaroon ng bahay, nagkaroon ng kotse, kumikita kalahating milyong piso. Si Coco Martin, ang kinikita niyan per taping, kalahating milyon yan. Baka mahigit pa. Tapos upline mo, isang buwan niya kinikita yon. Hindi mo pwedeng i-build up si Coco Martin. Ang i-build up mo pa rin, ang bida pa rin si upline. At bago mo i-build up si upline, dapat i-build up mo siya na hindi nakaharap si customer. Bakit? Magbumukha kasing mayabang si upline. So before mo pa malapitan, halimbawa, nandyan si upline. Halimbawa, ang name nung upline mo is Rigor. Di ba? Rigor. Ayan, di ba? Si Rigor. Halimbawa, si Rigor, di ba? Upline mo, dating janitor na yumaman, di ba? Sabihin mo, Coco Martin, pare, kumpare mo, di ba? Kumpare, upline ko si Rigor. Di ba? Upline ko si Rigor. Alam mo ba, dating janitor yan. Pero ginawa to negosyo to. Ngayon, kumikita kalahating milyon, may bahay na, may kotse, nagbagong buhay. Walang natapos yan. High school graduate lang. Pero yumaman, tara, lapitan natin. Ngayon, pagkalapit mo, pakilala mo, upline. Prospect ko, si Coco Martin. Yun lang. Hindi mo siya i-build up. Upline, na kwento na kita, pa-share naman ng konti. So, syempre, si upline, na-build up na, confident na, ikikwento na. Alright? Ganon din ang gagawin nyo sa online. Before kayo mag-Zoom or mag-video call, before mo tawagan yung upline mo, kayo muna nag-video call. Na build up mo na si upline. Tapos mag-three-way kayo. Upline, nakwento na kita. Pwedeng pa-share ng konti. Maliwanag po ba yun? Yes. Pero itong number 1 na hindi nyo gagawin, never build up your prospect. Upline, power, grabe, may kasama ako, Coco Martin, mas mayaman sa'yo. Ang hirap nun. Power. Sabi lang ni upline, sana all. Bakit? Wala na eh. Sinira mo na eh, di ba? So always build up your upline. Kahit na sino pa yan. Alright? Okay. Apply the 24 to 48 hour rule, especially sa online marketing. Again, hindi lang especially pala, both offline and online. Bakit? Okay. Hindi ko na i-explain to. Pero, when I say, akin nga, 24-hour rule lang eh. Pag may naging interesado at convinced, pero wala pang pera, at sinabi, next week na ako magbabayad, promise yan. Ilang beses na ako nakarinig ng promise na hindi na tingin totoo. Bakit? Kasi hindi marunong mag-apply ng 24-hour rule. Pagka hindi pa nag-join sa yan, make sure na yun, nandiyan ka palagi to follow up. Kamustahin mo, video call mo, tawagan mo, mag-send ka ng mga quotes, mag-send ka ng mga pictures ng mga naging successful sa negosyong to. Just to follow up. Na inform your prospect na nandito ako, naghihintay lang. Nakuha niyo ibig sabihin? Always apply this. Ngayon sa online marketing, tandaan niyo to. Napaka-importante to. Kung ba't maraming hindi na sumasali. Nasubukan niyo na ba? Umuo sa inyo tapos hindi natuloy? Kulang tayo dito. Tandaan nyo to. Pag yan nag-reply ng how, alright? Pag yan nag-reply sa inyo ng how, isa lang ibig sabihin yan, naghahanap talaga ng opportunity yan. At ibig sabihin, kaya yan nag-how kasi naghahanap yan. At hindi lang kayo ang nag-iisang onliner. Ibig sabihin, before yan mag-how sa'yo, malamang, nakapag-how na yan sa 20 na tao. At inalam niya lahat kung ano yung mga negosyo na yon. Ngayon, dito magkakatalo kung gaano ka kagaling dito. Kung ikaw confident, kung nakikita niya yung confidence, kaya nga sinasabi ko sa inyo, importante yung training. Kasi hindi lang naman basta pagsisend ng script yan eh. Pag nag-usap na kayo via video call, dapat makita niya na paniwala kasi stranger yan eh. So syempre, ang magbabasehan yan, kung gaano ka kagaling mag-present ng marketing plan, kung gaano ka kagaling mag-mindset, kung gaano ka kagaling i-build up yung kumpanya mo. Kasi tandaan mo,
Mapapa-oo yan kung naniniwala yan na nasa number 1 company siya ng networking. Pero kung hindi ka magaling sa ganun, yari tayo. Kasi tandaan nyo, hindi lang ikaw ang nag-iisang nag-offer sa kanya. Marami na pong na-replyan na how yan. At maniniwala yan sa taong mas magaling sa inyo. Kaya dapat make sure na pag ginawa mong online marketing, ikaw ang pinakamagaling sa lahat ng mga o-offeran mo. Kasi marami yan. Hindi ka nga lang mag-follow up ng one day eh. Sigurado meron ng 15 nag-follow up sa kanila. So that's the importance of the 24-hour rule. Maliwanag po ba? Again, lastly, last topic ko, goal setting. Maybe some of you alam na to, SMART goals. Ano yan? Specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound or timely. Pag nag-set ka ng goal, it should always fall sa category nito. Huwag na huwag ka magsaset ng goal na hindi specific, hindi measurable, hindi attainable, hindi realistic, hindi time-bounded. Nag-join ka ngayon. Kaka-join mo lang ngayong araw na to, tapos gusto mo maging global ambassador bukas. Hindi po realistic yun. Okay? So alam mo na, sablay yung goal mo na yun. So pag nag-set ka ng goal, pasok dapat dito lahat. Halimbawa, gusto ko maging gold executive, gusto ko maging global ambassador in 10 months. Specific yun. Measurable, attainable, realistic, at saka time-bound. Pero hindi porke nag-set ka ng goal, ibig sabihin, makukuha mo yun porke pumasok dito. Remember this, when you set goals, always start with your daily goals. Sabihin nyo nga po, daily goals. Kung pangarap mo maging silver executive in 2 months, dapat alam mo yung ginagawa mo araw-araw. Ilang points ang silver executive? 10 points. Ilang araw meron ng 2 months? 60. Sige nga, i-compute nyo, 10 divided by 60. 10 divided by 60. Point something lang dapat yun. 0.166. Ha? Point 1.166. Oh, 0.1, 0 ba? Hindi, dapat ano yan, point something lang. 0.166. O, yan. So, ibig sabihin, gusto mo maging silver executive in 2 months, kailangan at least meron kang 0.166 points every single day. At pag nangyari yan in 2 months' time, silver executive ka. Ngayon, tanong mo yung sarili mo, bago ako matulog, anong goal ko next bukas? Kasi sabi, 2 months ako, silver executive. Pero wala ka namang araw-araw na goal. Kung wala kang araw, kung hindi mo alam kung ilan nakakausapin mo bukas, mapaparalyze ka. Kagising mo, wala kang pakialam, gumising ka alas 6, alas 8, alas 10. Bakit? Wala kang goal eh. Pero kung bago ka matulog, dapat 8 o'clock, nakaalis na ako. Magpo-prospect na ako para ito yung ma-produce ko na points. Para in 2 months' time, makuha ko tong goal ko. It should always start with your daily goals. Hindi yung monthly goals. Kasi hindi mo alam paano may hit yun. 25 days na nakalipas, hindi mo pa na-hit. Bakit? Hindi mo alam yung ginagawa mo araw-araw eh. Smart goals, pero start with your daily goals. Kasi ang mga mayayaman, mga successful na tao, araw-araw may plano yan. Never natutulog yan mga kaibigan na hindi nila alam ang gagawin kinabukasan. So always have daily goals. Sabi mo sa katabi mo, magkaroon ka ng daily goals. Yun pala, daily goals, no? Gigising ako alas 12. Siyempre, acceptable to sa mga onliners kasi late kayo natutulog eh. Gising ako alas 12. Maglaro muna ng Mobile Legends ng 3 hours. Katapos mag-Mobile Legends, nod ako ng K-drama, di ba? O, yun yung mga goals nyo. Again, sabi nga dito mga kaibigan, ang mga taong may poor mindset, ang priority nila, yung mga low task na mga gawain. Pero yung mga taong may rich mindset, mga high task yung mga ginagawa nila. Ibig sabihin ng high value, yung high value na task. Sa AIM Global, anong mga high value task? Mag-recruit, mag-aral, magbenta. Yun lang. Mag-aral ka, maging magaling. Matuto ka mag-recruit. Yun yung high task. Pero yung mga low value task, yun yung maglalaro ka, magbabasketball, manonood ng K-drama. Yun yung mga low value task. Ngayon, unfortunately, karamihan sa mga distributors, mas pinaprioritize yung mga low value task.
Tapos sasabihin, ba't kaya hindi ako yumayaman? Sarap ko to sa Yun po mga kaibigan, yung reason kung bakit napaka-importante ang goal setting. So again, with that, maraming salamat po. I am done with my presentation. Marami po ba natutunan? So every Saturday, meron po tayo ASAP training. This coming Friday, magkakaroon naman tayo ng SEAL Pro Mastery. So kung hindi nyo pa alam anything about ang SEAL Pro natin, napakaganda kung mag-OVI kayo to attend on a regular basis sa ating SEAL Pro Mastery. Mas magbibigay ako ng maraming oras sa Q&A. Halimbawa, nakamotor, na aksidente, covered ba yun? Hindi basta-basta mo cover yun kasi depende kung may lisensya ba siya, kung nakainom ba, kung nasa tamang daan ba siya, kung registered ba yung motor. Maraming mga tanong na akala natin, basta nakamotor, covered yun. So, kung gagawin niyo itong negosyo to, tandaan niyo, pag gagawin niyo OVI, you're dealing with the lives of people. So, you have to be responsible enough na alamin yung mga bagay na pagka tinanong ka, alam mo na tama yung isasagot ninyo. So, every Friday, 6 p.m., magkakaroon po tayo ng SEAL Pro Mastery. So, with that, again, maraming salamat sa mga viewers natin. Thank you so much. I'll see you all kahit kailan. The next time na mag-live ako. Thank you so much. God bless you all.